Trending news ngayon, Dilema paalam, Pinas na nga ba kung mananalo sa halalan sa 2028 si Inday Sara? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Diskurso PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Diskurso PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kitty Duterte. Title, Goodbye Philippines. Mabilis na iiwan di umano ni Dilima, Congresswoman Dilima, ang bansa kung sakaling hindi si Hontiveros ang manalo sa pagkapresidente sa halalan sa 2028. Ito ay sa kabila ng ugong-ugong na si Hontiveros ang napipisil na kandidato ng oposisyon laban kay VP Sara sa susunod na halalan. Okay. Sandali lang, sandali. Pwede ko bang tanongin dito yung mga oposisyon? Oposisyon ba talaga yung mga yan? Ayun, no? Sigurado ba kayo sa mga sarili nyo na ang gusto nyo maging pambato sa 2028 bilang presidente ay si Honti? Di ba kayo nabibigla lang? Baka mamaya nabibigla lang kayo. Tapos nagagaganyan-ganyan pa kayo na parang siguradong-sigurado kayo. Tandaan nyo, no? Tandaan nyo. Sa mga survey pa lang, ha? O, malayo pa eleksyon. Sa mga survey pa lang, hindi tumataas ang rating ni Honti. Hindi mo siya nakikitaan ng 2%. At isa pa, nung nanalo siyang senador, ay pasang-awa. Kumbaga sa grade 75. Ano ba ang basihan nyo? Bakit parang siguradong-sigurado kayo na yan ang magiging pambato nyo? Sa ginagawa niya bang pagiging aktibo? Laban sa korupsyon daw? Kaninong korupsyon ang pinaglalaban niya? Doon sa mga taong galit na galit siya? Pero, goodbye. Goodbye Philippines. Na nga ba? Dilima, iiwan daw ang Pilipinas pag hindi nanalo si Hontiveros sa pagkapangulo sa 2028. Ay nako, kumuha ka na ng passport, Ma'am Delims. Iwan mo na ang Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko, Ma'am Delims, hindi na ako magbablog. Hindi na ako magre-reaction kapag si Honti ay nakapasok bilang presidente. Basta walang daya ang mangyayari. Dapat yung patas lang. Hindi ko naman sinasabing may mandadaya. Ayaw nating mag-judge. Yung gusto ko lang naman, sinasabi ko dito, is yung malinis na labanan. Kung si VP Sara ang makakalaban ni Honti, susugal ako dyan. Dahil sumusugal ka, naaalis ka ng Pilipinas kapag nanalo, kapag natalo si Honti. At saka ma'am, alam ko talagang aalis ka sa Pilipinas kapag natalo si Honti at nanalo si VP Sara. 100% sure, sigurado aalis ka. Kayo mga katunay, alam nyo yan? Hindi ka aalis dahil natalo si Honti. Aalis ka dahil sa... Ayaw na nating magsalita. Basta, alam nyo na yon mga katunay. Alam natin na ang mga tao na umaaway kay VP Sara siguradong aalis ng Pilipinas. Yun ang totoo. Yun ang katotohanan.
That's the point. So ito, post lang ni Kitty Duterte, I don't know how true. May similar post na ganito noon, si ex-Senator Trillanes naman. Sabi niya, maninirahan na lang daw siya sa Amerika. O sige na, pati ikaw, Boss Trill. Manirahan ka na lang din sa Amerika. Dahil sigurado naman talaga na kapag nanalo talaga si VP Sara, no? Kung sakaling manalo talaga si VP Sara, sila ay talagang aalis. No, hindi ko naman sinasabi na natatakot sila or what. O yan, binibigyan ko kayo ng katwiran. Siyempre, kahit papaano, malungkot kayo, kaya kayo aalis. Ayan, binigyan natin ng magandang katwiran. Hindi ako katulad ng iba na sinasabi, wala, takot siyang mga yan. Hindi binibigyan ko ng katwiran. Ibig kong sabihin, kaya kayo aalis kasi malulungkot kayo sa naging resulta. Yun. Di ba? Kung kayo tinatawag yung bend the law, ako, bend my reaction. Sabi na to si BT, sabi, paano natin makakasuhan to si BT? Laging binabali yung usapan. Eto, meron ako nito. Pag nakalo si Senator Risa Ontiveros. So, pangalawang politiko na ito, I hope totoo ito na statement ni Congresswoman De Lima. Kasi binasa ko lang. Baka naman fake news ito. Hindi rin natin alam nga naman kung totoo o hindi. Wala pa naman tayo. Hindi pa naman natin alam kung totoo yung mga sinabi nila. Di ba? Malay natin, hindi naman talaga sila aalis. Wala naman sila sinasabing ganun. Kumbaga, kung meron silang sinabing ganun, ganun naman talaga mangyayari. Kung wala naman silang sinabi, di good. Wala. Ganun lang yan. Disclaimer, ano lang ko dito kay Kitty Duterte. Dalawa na. Anyway, ito naman talaga mga diehard backers, supporters ni Senator Ontiveros. Ito si De Lima and Trillanes. So, sana siya ang magiging kandidato kasi si BP Leni na magkawatak-watak sila nito kasi ang gusto ni Senator Pangilinan, mayroong statement post na nabasa ko na gagawin namin ang lahat, sabi ni Senator Pangilinan, para kumbinsihin si Mayor Leni Robredo na tumakbo sa 2028. So mahahati yung puwersa nila. Example, tama yun. mag-decide si ex-VP Leni na tatakbo. Anong gagawin ni Risa Ontiveros? Payag ba siya na mag-slide down, pababa, maging VP? That's good. Palagi ko, mas malakas na tandem ng kakamping kung Leni Robredo, Risa Ontiveros ang magtandem. Ako sa tingin ko, baka ganun nga yung mangyari, General. Kasi, di ba, mahahati nga naman talaga yung boto. Kapag si Madam Leni, ay tatakbo bilang presidente, dahil nga pinupush siya ng mga kasama niya eh. Tapos si Honti, pinupush din ng mga kasama niya. Siyempre, hindi naman pwedeng magtalo yan, maglalaban yan, maghahati boto niyan. Siyempre, kailangan nga maging solid ang boto nila eh. So, ganun talaga yung mangyayari para maging solid ang boto ng kakamping at dilawan. Di ba? Pagsasamahin nila yan. So, isa yung magpaparaya dyan. Isa yung pwedeng maging VP, isa yung pwedeng maging presidente. Ngayon, kung sa akin lang, bibigyan ko na ng tip yung mga kakamping, no? Tsaka dilawan. Ayan binibigyan ko na naman ng katwiran Kahit pa paano, baka sabihin nyo, masama. Ako kahit pa paano, bibigyan ko kayo ng tip. Alam nyo, ang mas maganda, patakbuhin nyo si Madam Leni ng presidente. Kasi nga, syempre, kahit pa paano, meron siyang laban kahit pa paano. Kumbaga may diga siya. 'Di ba? Kahit pa paano, merong laban ng bangka nyo. Ngayon, si Honti, pwede nyo siyang ipwesto sa vice president kahit pa paano. 'Di ba? Kahit pa paano, maganda yung maganda yung magiging tama si General, maganda yung magiging setup ninyo. 'Di ba? Kaysa si Honti ang si Leni ang kasi nga si Madam Leni kasi 'di ba, alam naman natin, malalakas na yung binabangga ni Madam Leni noon eh. 'Di ba?
Naglaban sila ni PBBM sa pagiging vice president. Nakipagsabayan siya kay PBBM, nanalo siya. Tapos, tumakbo siyang presidente. Naglaban na naman sila ni PBBM, naglaban sila nila Lacson, 'di ba? Naglaban, matitindi, sanay na si BP Leni sa ganun. Ngayon, ayun ang maganda setup. Kahit paano binigyan ko kayo ng tip, ha? Sabihin nyo naman kasi, puro ka Duterte. Hindi. Nagbibigay lang ako ng tip. Kahit paano, para maganda-ganda naman yung maging laban sa 2028. So, it all depends. Ako, tingin ko, handang magparaya si Risa na maging vice president lang kung mag-decide si Pag-uusapan VP Leni na tatakbong presidente. Kasi sa surveys, talagang mataas ang rating ni ex-VP Leni. Oo, ako nakikita ko rin. Matandaanan ko lang sa WR numero mas na may survey. laban yung survey ni Leni kaysa 3 months ago. Oo. Nangunguna si VP Sara 31%, sumusunod si Leni Robredo at 19%. So, Risa Ontiveros, ano lang siya 1.7%. So, paano mananalo? Hindi umabot ng 2. So, pinaka-the best yan. Mag-slide down sa BP si BP lang muna ang tatakbo ni Ontiveros. Kaya lang, kung mapilit siya, di, well and good. Anong likelihood na kakandidato pagka-presidente si Mayor Leni Robredo? Palagay ko, malabo. Parang, siguro, napurnada na siya yung pagkatalo niya noong 2022. Ayaw niya na mas, kung ako si Madam Leni Robredo, doon na lang ako sa Naga. Tatapusin ko yung 3 terms. Tama. So far, so good. Maganda ang ginagawa niya sa Naga sa pag-monitor ko lang. Hindi, para sa akin, okay na rin yung sinabi ni General na doon na lang siya sa Naga. Huwag na siya magpakumbinsi. Hindi dahil sinasabi natin, ayaw niyong patakbuhin si Leni sa pagiging presidente, natatakot. Hindi. Kahit kung gusto niyo, bukas patakbuhin yun eh. Alam niyo kasi kung si VP Sara ang makakalaban nila, medyo isip-isip muna. Diba? Isip-isip muna kayo. Hindi naman ako sa pagmamayabang o binubuhat ko yung bangko ni VP Sara. Hindi ko binubuhat. Pero napakalakas po ng aking pakiramdam na napakalakas talaga ni VP Sara. Kaya nga ginagawan siya ng kung ano-ano para hindi siya makatakbo eh. Kasi kung yan si VP Sara mahina yan, wala silang pakialam dyan kay VP Sara. Pababayaan lang nila yan. Kaso hindi nila pinababayaan. Alam nila sa sarili nila na malakas to. Maaaring maging presidente to. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Gadon. 'Di ba? Kasi gusto ko siyang tanungin si Gadon eh. Alam nyo palang mahina si BP Sara eh. Alam nyo palang si BBM o loyalist na nagpanalo kay BP Sara. Bakit puspusan ang pagdedemanda nila kay BP Sara at puspusan ang pagpapa-impeach nila kay BP Sara? Wala naman bilang yan. Di naman magiging presidente yan, di ba? Sabi nyo. Bayaan nyo na lang siya. Bayaan nyo na lang siya matapos ang pagiging vice niya. Ngayon, kung tatakbo siyang presidente, bayaan nyo siya. Mahina naman siya. Di ba? Bakit kayo ganyan na parang affected kayo kay VP Sara, di ba? Sayang nga. Ay, nasa huli talagang pagsisisi. Mas mabuti pa si Madam Leni na lang sana ang presidente ngayon. Kasi wala akong nakikita sa... Para sa akin, alam mo, General, sinasabi nga nila, sana pala ang presidente ngayon si Madam Leni. Totoo yan, yung sinasabi ni General. Marami nagsasabi na sana si Leni na lang ang presidente. Pero para sa akin, ang choice ko naman, sana si Isko na lang. Medyo General, doon na lang tayo sana lumagay. Diba? Kasi medyo kay Isko, siguro medyo patas-patas pa tayo kay Yorme. Diba? Sa kanya na bahid ng korupsyon. Kahit sinasabi natin noon na lutang. Okay na lang, lutang. Basta hindi adiktos. Kulang lang sa... No, General, kay Isko na lang dapat tayo noon. Diba? Hindi totoo yan. Ako talaga second choice ko mga katunay, si Isko Moreno. Si Yorme talaga. No, pasensya na, kung may mga nagagalit kay Yorme dito, second choice ko talaga siya. Dati nung 2022 election. Katalinuhan, okay na yun. Paano naman ito? Matalino ka daw, sabi ni
Admiral Gadon, napakatalino si BBM. Believe na believe sa kanya ang mga world leaders. Oh, matalino naman. Talamak naman ang korupsyon. E di mas gusto ko na lang yung kulang sa talino na inaakusahan natin ng lutang. At least malinis. Okay, balik tayo sa issue. Oo, kung tutusin, walang ano yan. Walang record yan si Madam Lenny. No, malinis niyang natapos ang pagiging vice president niya. Wala naman siyang record sa pagiging mayor niya. Wala naman siyang bad record. No? Tingin ko hindi magkakandidato si Madam Lenny sa 2028. Kaya talagang si Risa Hontiveros ang kanilang kandidato sa Dilawan. So Dilawan, Bala sila sa buhay nila. Hontiveros, BTS, of course, BP Sara. O sa Marcos Camp naman, wala pa akong nakikitang malakas na kandidato nila. But I'm sure they will put up a good candidate. Yun ang pala isipan doon. Sa alyansa, sa Marcos Camp, sino kaya ang napipisil nila bilang presidente? Siyempre, hindi naman si Tambi yun. Malamang ko, maghahanap ng talagang malakas yung talagang pantapat kay BP Sara. O baka mamaya sinasabi, impeach muna natin si Sara Duterte bago tayo mamili. Doon muna tayo tumutok. Kasi pag nandiyan si BP Sara, hirap kalaban yan. Yung may mga nananawagan na mag-join forces daw ang Dilawan at saka Marcos Camp. Palagay ko, hindi mangyari yun. Martin Romualdez, kalimutan na ba niya yung kanyang pangarap maging presidente? Palagay ko, hindi pa. Wala na yung general. Sa tingin ko, wala na, hindi natatakbo yan. Tato pa rin yan, posible. Si Rafi Tulfo. So, apat na ngayon ang mga posibleng maglalaban sa 2020. Ay, si Rafi Tulfo, maaaring maitulak yan papuntang presidente. Maaaring may kumuha dyan. Kasi syempre, di ba, kita naman natin si Rafi Tulfo, ano ba tawag ito? Sikat. Kilala. Di ba? Kumbaga, yan siguro ang mapipisil nila na panlaban. Saka sakali. Kung apat sila, panalo na si BP Sara. Sure ko yan. So, mag-ready na kayo. Alam nyo, pag matatalo naman talaga si BP Sara, alam nyo, si BP Sara matatalo yan. Kung tutuusin sa pagiging presidente. Kung ang makakalaban niya si Tatay Digong. Hindi totoo yan. Ang makakatalo lang sa isang Duterte ay Duterte din. Pero sasabihin talaga na matatalo siya ng iba. Kaya nga ako natatawa ako dun sa iba na kung sino-sino yung si BP Sara matatalo daw. Siya, sige na. Sa 2028 na lang natin pag-usapan. Pero ako, alam ko sa isip ko, ang makakatalo sa isang Duterte ay Duterte lang din. Ganun lang din. Pero kung sa iba talaga ilalaban si BP Sara, napakalabo pa sa tubig kanal na manalo sa kanya yun. Diba? Ex-Senator Trillanes and ex-Senator De Lima, tingnan natin kung tutuparin nila ang kanilang abangan namin promise. yan, ha? Sino ba yung may mainstream media reporter? Si Karen Davila ba? Yung pinatotsadahan ni Senator Remy nung nanalo na si BBM? Nanalo in interview. Ba't nandito ka pa? Akala ko malis ka na. Kasi maraming nagsabi noon na aalis sa Pilipinas kung mananalo si BBM. Pero nanalo si BBM, nandyan pa man si Karen Davila, hindi naman umalis. So, Si ako na-intriga ako Si Attorney Rowena, si idol natin, ang idol natin na si Attorney Guanzon. Kapag kung sakaling dumating ang 2028, di ba alam naman natin sumuporta sa Dilawan, kakamping si Attorney Guanzon. Ngayon sa 2028, kanino naman kaya siya susuporta? Ayun. Sana sa mga Duterte siya sumuporta kasi talagang nakakatuwa si Ma'am Rowena Guanzon. Ako idol ko yan. Napaka-idol ko yan si Attorney. good luck, ex-Senator De Lima and ex-Senator Trillanes. Sana manalo si Risa Hontiveros. Pahayag ito ni Attorney Jesus Falsis, isang kilalang pro-BBM vlogger, attorney, and of course, anti-Duterte talaga na abogado ito. Ito, pahayag niya tungkol kay Tatay Digong natin at kay BP Sara. Sabi niya, Rodrigo Duterte is the worst president. Sara Duterte is the worst vice president. Talaga lang, Attorney Jesus Falses.
Sabi. So, again, kanya-kanya tayong perspective o opinion. Yan ang kanyang opinion. So, isa siyang social media influencer. So, depende na sa taong bayan kung paniwalaan nila itong statement na ito. Na worst presidente si Tatay Digong, worst vice president si BP Sara. Sa isip niya lang yun. No, kung sa kanya, masama ang mga Duterte. No, yung sinasabi niyang worst president, worst vice president, si Tatay Digong at si BP Sara, sana nung dinala sa dahig si Tatay Digong, sana wala tayong nakitang mga nagrarally, no? Wala tayong nakitang mga umiiyak na taong bayan. Yung iba kayang mga naging presidente, iniyakan. O, di ba? May mga presidenteng dumaan. May mga presidente tayo. Bukod kay Tatay Digong, no? Sino pa ang nakitaan natin na talagang sinuportahan ng taong bayan kahit wala na siya sa katungkulan? Sino? Yung tipong yung iba nga na mayapa na pero parang wala namang mga taong bayang nagluksa. 'Di ba? Kay Tatay Digong, dinala pa lang yan sa dahig, pinakulong nila doon. Oh, pero ang taong bayan nagluksa, no? Talagang nalungkot, nagdalamhati sa pagkakadala kay PRRD sa dahig sa ICC. Kita natin talaga yung lungkot ng taong bayan talaga. 'Di ba? Oh, kaya nga worst president daw kasi. 'Di ba? Okay. So, tingnan natin. People who reacted. 41,000 people ang nag-react. 23,000 ang Luwag ng mic ko. tumatawa. 5,200 Talaga naman pagtatawanan yung ano na yun. galit. So, that's 28. 11,000 lang ang nag-like sa kanya. So, estimate ko, mga 80% hindi naniniwala sa kanya, 20% lang naniniwala. So, kung 80%, hindi naniniwala sa kanya, naniniwala sila na best Hindi naman kasi mawawala talaga yung mga negative na magko-comment about sa mga Duterte. Asa na natin yan? 'Di ba? Kaya malalaman naman natin talaga yan sa 2028. No? Bayaan natin silang magko-komento ng mga ganyan. 'Di ba? Natutuwa pa nga ako minsan sa Facebook Ngayon, ginagawa naman nila, pinagtutumbas nila yung mga DDS vloggers, yung mukha ng DDS vloggers sa mukha ng mga BBM vlogger. Yung mga BBM vlogger daw, mga mukhang artistahin. Yung mga DDS daw, mga mukhang anewan. Parang ganun. Sa totoo lang, no, hindi nakikita doon yan. Hindi nakikita doon yan. No, tsaka dapat hindi na natin pinagbabangga yung mga vlogger sa totoo lang. Kasi ang mga vlogger kasi syempre, may mga kanya-kanya kasing sinusuportahan yan No, hindi na natin dapat sila idinadamay sa usapin. 'Di ba? Hindi na natin sila idinadamay sa ganun para pagsabungin. Ang DDS vlogger sinusuportahan yan mga Duterte. Ang mga BBM vlogger sinusuportahan yan si BBM. Hindi na dapat yan pinagkukumpara pa. Kanya-kanyang paniniwala yan 'Di ba? Kanya-kanyang paniniwala yan. Dapat nire-respeto na lang yung isa't isa. 'Di ba? Ano naman ngayon kung hindi pogi yung DDS vlogger? Ano naman ngayon kung pogi yung mga BBM vlogger? Walang koneksyon yun sa pinaglalaban natin dito. 'Di ba? Ano koneksyon nun? Walang koneksyon yun. Pinag-uusapan dito yung prinsipyo, yung pinaglalaban mo kung ano. Kung ano ba talaga kasolid ang suporta mo, kung paano mo susuportahan ng isang sinusuportahan mo. Yun. Kaya wag na natin pagbangga-banggain yung mga vlogger. President, si Tatay Digong, best VP, si Inday Sara. Again, history. Pag-alis ni Tatay Digong sa kanyang pwesto noong 2022, siya ang presidente na may pinakamataas na trust rating pag-alis niya. 88%. Itong mga, si late President Noynoy Aquino, pag-alis niya, nasa 60% ang kanyang trust and approval rating. Si Gloria Macapagal-Arroyo, mababa. Nasa 20 plus ang kanyang rating, approval rating pag-alis niya, mababa.
So, kumusta naman itong Marcos administration ngayon? Sa ngayon is yung latest sa Pulse Asia, I think 29% lang ang kanyang approval rating. Na nasa pangatlong taon pa lang siya. Usually, pag ang presidente nagsisimula mataas. Kaya itong si PBBM, pag simula niya, nasa 70 or 80 pag simula. Ngayon, 29 na lang. Pabulusok na. Si Tatay Digong, Baba. nagsimula siya mataas, bumulusok Baba, lang no? siya ng kaunti nung nagsimula yung pandemic. Oh. Kailangan matandaanan ko na pinakamababang approval rating niya nasa 60%. After that, Taas pa rin. nung makita ng taong bayan yung kanyang diskarte, paano niya kinontrol, paano niya minanage yung napakadelikatong sitwasyon COVID, tumaas ulit. Kaya 88% pag alis niya. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Diskurso PH at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.